Hello mga Shala! Good morning naman, nakakaloka. Isang nakakalokang morning sa ating lahat. Mga Shala! Ayan, ang ganda ng panahon ngayon. Tindi ng sikat ng araw, pero hindi masyadong malamig. Hindi masyadong mainit. Oh, alam nyo na, hindi ko ini-edit yung mga vlogs ko. Maririnig nyo yun, Day. Yung mga mali-mali kong opening statement or intro. Nakakaloka. Yan, magkape muna tayo dito. Late na akong nagising. Hindi dahil sa pagod, pero doon tayo sa dito tayo. Ano ba? Dito na lang tayo. Uy. Ang na, Day, masyado ng matindi or mataas yung sikat ng araw, mga beshi. Yan, Shala. Copy-copy lang dito ng sandali. Ay. Sa nagtanong pala kung ano yon, kung nag-e-invest ba ako sa marami pa rin yung nagtatanong. Siguro hindi nila napanood yung previous vlog ko. Hindi po ako nag-i-invest sa 401k. Wala po akong 401k. So, kung ano man yung dahilan ko, I think na-discuss ko na yun sa ibang mga vlog. Hindi ako, very perfect in terms of, explanation or... Kasi kapag mag-i-explain ako sa inyo, anuhin nyo na naman i-disagree nyo lang naman So, pumunta na lang kayo sa YouTube at mag-research kayo about 401k kung bakit swak sa inyo yon or hindi swak sa inyo yung 401k. Basta for me, naninindigan ako doon na hindi ako mag-i-invest. Kasi nga, marami akong much better option compared to 401k. Do I have plans of investing in Roth IRA very soon? Probably yes. But 401k, no. It's a big no-no for me. Para sa mga nagko-comment na sana ay hindi ako mag-change, hindi talaga ako mag-change, Day. Ito na talaga ako. Ito na talaga yung totoo kong personality. Napaka-busy ng araw ko ngayon. Dapat napaka-busy kasi ngayon na lang ata yung time ko para makapagligpit, makapag-empake for my trip. Gosh, ilang araw ako mawawala? Siguro mga 15 days ba or ilan yan? Basta from 11, tapos yung balik ko 23 or 24. Less than 15 ata yun. Mga 2 weeks, ganyan. Tapos uuwi ako ng Pilipinas very soon din. So, travel, Sa mga nagtatanong kung magkano yung ginagastos ko kada trip, ay hindi ako actually nagbibilang ng mga ginagastos ko. For as long as alam ko na nakakatipid ako, I travel on economy as always. Okay? Lahat ng mga trips ko, like mga hotel, most of the time, it's just covered by my points. If I go on like middle to a high-class hotel, it is just for free. If it's not for free, makikita niyo ako sa isang kachipan. Maraming nagsasabi, hindi naman siguro kachipan, budget hotel, mga ganyan. Kagaya nung nagstay ako sa Bangkok, I still don't have enough points to cover for that travel. So, nagstay ako sa isang budget hotel na okay naman yung merong sariling CR, merong bed. Yun nga lang, hindi ganun kakomportable kapag nagstay ka sa mga Crown Plaza or Grand Hyatt, 'di ba?
So, hindi siya ganun ka-komportable. Pero ang binayad ko doon, nasa 800 pesos lang ata or 900 pesos per night. So, ang 3 nights ko ay umabot lang. Basta ang nagbayad ata ako by dollars, kung hindi ako nagkakamali, nasa $16 to $18 per night lang yon. O, diba? Bunglicious na! So, kung mapapanood nyo man or makikita nyo sa ibang mga videos ko na medyo cheap yung pinagsistayhan kong hotel, iyon ay nagbabayad ako. So, kung nagta-travel man ako via economy, yon, it's either binabayaran ko yon through points or nakakakuha ako ng much better deals. Kagaya ng travel ko very soon to the Philippines, nasa ano lang siya, $700 lang siya. Round trip na yun mga Inday, covered, binook ko siya through Saudiya. So, medyo cheap ang lola nyo para lang makapag-travel. 'Di ba? Hindi ko pa kasi kayang mag-travel via economy kasi nga alam nyo naman, 'di ba? Alam niyo naman, hindi kayang i-maintain kapag wag tayong kumuha ng lifestyle na hindi natin kayang i-maintain for life. Kasi alam nyo, kapag nasanay ang katawan natin ng very luxurious life, ay hahanap-hanapin na ito ng ating sistema. So, much better na mag-stick tayo sa ating lifestyle na kaya lang natin i-maintain or kaya lang nating, panindigan, kumbaga. Kasi kapag nasanay ang katawan tapos hindi na natin kayang panindigan yung lifestyle na yon, ang mangyayari ay mag-a-adjust ng bonggang-bonggang ating katawan, di ba? Kunyari, pang mayaman tayo this month, tapos next month, pang mahirap naman. O di ba, parang nakakapanlumo yung mga ganong bagay. So, mag-stick lang tayo sa lifestyle na kaya nating panindigan, kaya nating pangatawanan. Hindi naman porket kumikita tayo ng sobra-sobra, kailangan na nating i-spend ang mga pera natin in one day. Ang ating kaperahan in one day. Let it grow. Let it grow. Diba? So, sa nagtanong pala ako about sa hemodialysis. Mag-transfer daw ako sa acute hemodialysis. Napaprostrate ako always, sometimes, hindi naman all the time, sometimes sa emergency department. And natanggap ko na yun na that is a part of life na pinili ko. Part na yun ng pagiging emergency department nurse ko. Na sometimes meron talagang worst day of the month or worst day of the week. I already accepted that. Kapag humantong or umabot ako sa mga ganong day, iniisip ko na lang that 12-hour shift will end anyway. 'Di ba? Aabot din tayo sa 12 o'clock kasi nga mid-shifter ako. So, ang iniisip ko lang parati is that matatapos din yung aking work at the end of the day. 'Di ba? Kahit anong mangyari, aandar ang relo. Shalak! 'Di ba? Wala rin tayong magagawa kung magmumuktol tayo. Ang advice ko lang sa inyo, para magkaroon kayo ng matiwasay, magandang shift, happy na shift is that pagkarating ninyo, always do not compare your assignments sa iba ninyong mga friends, colleagues, or what. Please. The moment that you compare your assignment to others, dyan na magkakagulo-gulo
Diyan na magkakaroon ng inggit, diyan na magkakaroon ng yung parang, diyan na maruruin yung inyong mood for the day. Kasi nga maiinggit kayo kasi yung iba niyong kasama ay nasa light area tapos kayo nasa mahirap na area, or lahat ng mga patient ninyo are hard stick or hard yung patient ninyo, road yung siya naman ay hayahay lang. Lahat kayo meron kayong kanya-kanyang day. For sure, the next day siya naman yung makakaranas nun at ikaw naman yung hayahay. Tanggapin mo lang that life is not always fair all the time. 'Di ba? Hindi hindi tayo pare-pareho ng mga pinagdadaanan. Baka yung pain mo ngayon ay maging strength mo in the next coming days. 'Di ba? Bongga! Huwag masyadong nega. Always take a positive, wholesome disposition in life. English! Ano ba yan? English? God, charis. Yun yung ating pinakadiretsyong English ko dahil. Charis, joke lang. Nakuha ko lang sa isang TV show siguro. Parang naalala. Yun. Always maging positibo sa life. Huwag masyadong inggitera. Huwag masyadong nega. Parating pasalamatan ang Diyos sa mga biyayang natatanggap. 'Di ba? Huwag masyadong mapang-ape, mapanglait sa kapwa kasi iba-iba kasi tayo ng iba-iba tayo ng strength and weaknesses, iba-iba rin tayo ng talino. 'Di ba? Iba-ibang field. Maaring matalino ka sa ganitong bagay, maaring matalino siya sa ganitong bagay. So, ang ang susi lang dyan is mag-combine kayo ng efforts, charis. Magtulungan kayo kasi hindi naman lahat ng qualities or magagandang qualities ay naibigay sa kanya. The same goes to you. So, habaan lang yung pasensya mga Inday kapag nasa bedside kasi napaka-stressful talaga. Diba? Kasi kung minsan bago tayo, alam nyo, dati bago ako pumasok mga beshi, as in, ngatog na ngatog itong tuhod ko day at ayaw ko na talagang pumasok. Yung parang sabi ko, oy, dito na lang ako day, ayoko nang pumasok, para ang bigat-bigat ng paa ko. I'm always looking at my time, always. Pero na-realize ko na the more na parati akong nag-check ng time, the more na humahaba at nagiging perwisyo or pasakit yung shift na yun para sa akin. The more na ini-enjoy ko, hindi ko namamalayan. 2 hours na lang, end of the shift na. Basta always make sure that you are doing safe nursing practice. Huwag papabayaan ang pasyente. No matter what happen, fight with your doctor in a professional way. Fight with your charge nurse. If you know that the medication, intervention, or whatever things that you need to do to your patient is unsafe. If it's unsafe, never give it. Never do it. Diba? Always ang priority ay pasyente. Kasi nakasalalay sa ating pag-iisip at kamay ang ating lisensya. Kasi kung susyunga-syunga tayo, 'di ba, at natatakot tayong i-question yung mga order ng mga residente o kaya ng mga doktor, talagang mapapahamak at mapapahamak tayo. O 'di ba? Bongacious! Uhaw na uhaw. O siya, sige na mga Inday, hanggang dito ko na lang tatapusin itong vlog na ito mga beshi. Masyado nang humahaba mga beshi at maglalaba pa ako. Diba? Laba-laba pa tayo. Pasok na ako kasi kailangan kong malabhan yung mga damit ko na dadalhin ko sa aking upcoming trip. Diba? Tingnan natin kung may naiwan ako. Diba? Kailangan ko pang labhan kasi ito na ata yung aking huling mahabang off.
Ilayo natin ng konti kasi masyadong nakikita yung aking mga pores. Charis, joke na. Joke lang yun. Dito sa Amerika, walang pakialam yung mga Amerikano sa sa pores. Die. Wala silang eme-eme. Sasabihin ka pa na maganda yung skin mo. O, diba? Nung nasa Pinas pa ako, sinong nagsabi na maganda yung skin ko? Wala. Zero. Charis. Pero dito, sinasabihan ako ng mga magagandang bagay. Always. Diba? O siya, sige na mga inday. Hanggang dito na lang. Babush na. See you on another video. Bye-bye.